Wala kang maririnig na ingay, ugong kapagka nakasaksak siya kasi di siya katulad ng dynamo na motor na tuloy-tuloy yung ikot, tuloy-tuloy yung higop ng kuryente. Ito, napapasukan lang ng kuryente to kapagka tinatapakan natin yung tapakan. Ito, yan, yan. Kita mo? Ayan, welcome back po sa ating YouTube channel. For today's video, kakabit tayo ng servo motor sa ating high speed na makina. Yan, ito siya. Nabili ko siya sa Lazada, kakarating lang niya ngayong araw. Excited nga ako eh, kaya ang bilis niyang dumating. Ayan. Nabili ko siya ng 3,100. Maganda to kasi mapapamura tayo sa kuryente. Sabi sa may description, umabot daw ng 70% yung yung may titipid natin sa kuryente. Ayan. ESDA nga yung pangalan ng brand na to. Plug and play lang to, diretso lagay lang natin. Tapos, yan na. Ngayon, sa pag-setting nito, meron tong speed. Tapos, merong minus. Tapos, kapag gusto natin ibahin yung ikot ng ng motor niya. Kasi iba yung ikot ng para sa high speed eh. Didiin lang natin to ng matagal. Ganyan. Ang nito, ang bilis ng RPM niya, umabot sa 5,000 RPM. Yung require lang sa natin sa motor natin nasa lang nasa ba dito RPM nito, nasa 2,800 nga lang tapos alam ko kaya niya hanggang 3,700 na RPM ng makina natin. Tapos lang siya, 550 watts, matipid na rin siya, 550 watts. Tingnan nyo kung gaano kaliit yung motor nyo. Grabe. Ang timbang lang nito nasa 3 kilos, 3.4 kilos. Tapos, yung mga kasama niya, meron na siyang mga bolt na ipapalit natin dito. Mga to. Tapos, hindi ka naman magkakamali sa pag-setup nito kasi yung mga socket niya, saktong-sakto lang dito sa sa female socket niya sa likod. Wala ka nang poproblemahin. Yan. Tapos, gawa lang siya sa plastic. Sobrang lang, simple lang. Gawa siya sa plastic. Yan, nabi naman nung Yan, doon na. Yan. Gawa lang siya sa plastic. Yan nga, 550 watts nga pala to. Di ba? Tapos ito naman yung stock ng natin. Nasa 250 watts lang. Ayan. Tapos 50 Hz din to. Pati ito, 50 Hz din. Tapos, ano pa ba? Ito may capacitor. Ayan. Maganda to kasi kapag hindi natin tatapakan yung makina, hindi tumatakbo yung yung kuryente niya. Hindi katulad nito. Kapag halimbawa nagtatahi tayo, tapos hindi pa natin kailangan tapakan yung makina, tuloy-tuloy pa rin yung ikot niya. Etong nitong motor na to. Kasi pagka alam niyo man yan, yung mga lalim mga mananahi diyan, na tuloy-tuloy lang yung higop ng kuryente nito. Nitong clutch motor. Ito naman, maganda kasi hindi tuloy-tuloy yung ikot niya. Nagkakaroon lang siya ng supply, napapaikot lang siya kapag tatapakan mo yung makina. Kumbaga parang kino-convert niya yung AC papunta sa DC para mapaikot tong motor. Ayan. I-testingan natin. Saksa ko lang yung wire. Ayan, nasaksa ko na yung wire. Tapos meron naman siyang switch. Yung on and off niya. Ayan, buksan lang natin. Tapos, yan, nakaset siya sa 17. Tapos pagka ito dito yung nakasabit yung yung tapakan. Pagka tatapakan natin, di ba? Wala kang maririnig na ingay, ugong kapag nakasaksak siya kasi
ano, hindi siya katulad ng dynamo na motor na tuloy-tuloy yung ikot, tuloy-tuloy yung higop ng kuryente. Ito, napapasukan lang ng kuryente to kapag ka tinatapakan natin yung tapakan. Ito. Yan. Yan. Kita mo? Umabot yan sa 30 oh. 30. Yan. Siguro yung 30 na yun, ano, 3,000 RPM or hindi ko pa alam, hindi ko pa binabasa yung buo niyang ano, yung buo niyang ano, kasi mga inchi ko, hindi ko mabasa. Tapos, sana lang tumagal siya, no? Kasi, gawa siya sa plastic, baka mamaya kakatapa ko ng binitawan kong gano'n, di ba? Baka mabasag yung plastic. Ayun, maganda talaga to kasi maraming ano to, advantage. Sa kuryente, makakatipid ng halos 70% ng kuryente. Kung sa dynamo nating motor, nakakakonsumo siya kunwari ng 2,000. Hindi magkano na ibabawas nun? Kung 2,000 times 70, mga nasa 1,400 din yata. 1,400 yung ibabawas niya, bali babayaran mo na lang nasa 500. Kaya na, 'di ba? Ang laking ano na, laking tawad na. Laking tulong na 'yon. Tapos pagka-iba yung direction, sabi, idiin lang daw 'to. 'Yun. Pag ano na yung ikot ng ano niya, ng ilaw, ibig sabihin nagbago na yung setting niya. Pag gano'n na yung ikot ng motor. Ayan, pabaliktad na, papunta na rito. Patras na yung ikot. Pagka yung ilaw niya, pag ganun. Umiikot siyang pag ganun. Tapos kapag yung ilaw niya naman, pabaliktad na yung ikot. Tingnan natin. Ayan, pabaliktad na yung ikot. Ang ikot din ng makina, pabaliktad na din. Ayan. Ayan, natanggal na natin yung switch ng dynamo na motor. Tapos wag mo lang muna tanggalin yung tali yung belt ng motor para may nakakapit pa konti sa sa motor mo para hindi ka mabagsakan. Kasi medyo mabigat itong motor na to. Tapos gagamit lang tayo dyan ng size to. Di mo na kailangan tanggalin yung ulo ng makina. Diskartehan mo na lang. Yung diskarte niyan, luluwagan nyo lang po yan. Luwagan nyo rito, luwagan nyo lang po dito. Ang tatanggalin nyo lang, yun nandito yung nag-iisa dito sa kabilang dulo. Ayan, ang diskarte dyan, luluwagan nyo lang po ito. Tsaka ito. Tapos ito, tatanggalin nyo to. Bubunutin nyo tong nag-iisa rito. Yan. Para, pag binunot nyo, hilain nyo lang siya papunta doon. Tutulak nyo lang siya pa ganun. Tapos malalaglag na siya. Yan. Diba, bilis lang. Medyo mabigat to, nasa 15 kilos yata to eh. Kumpara mo dun. Ang bigat. Ay! Ang bigat na nga, lakas pa sa kuryente. Hindi mo basta-basta may lilipat yung makina mo pagka ililipat mo ng pwesto kasi ang bigat. Tapos tanggalin na natin lahat ng lumang tornilyo. Yan, para makabit na natin yung sa bago. Tanggalan natin lumang palitan na natin siya ng bago. Marami namang kasamang bolt yung plug and play lang kasi yan. Pag salpak mo, diretso gamit. Ganyan. Yung link ng pinagbilang ko nun, iiwan ko na lang po dun sa may description box natin. Gagawa ko pa to ng review after 1 month para sigurado kung tatagal ba o o mapapahiya tayo. Diba? So, meron siyang washer. Tapos isang washer. Dalawang
apat na wood screw. Tapos may mga rubber damper siya na ganito. Kita ba? Ayan, kita ba? Hindi ko lang alam kung para saan to. Alamin ko na lang. Ayan. Alam ko lang kung para saan. Ito. Ayan. Pero malinaw. Kung nakasama siyang rubber, dito sa mga butas na to. Ayan. Dapat siya rito eh. Ayan. Ayan. Madali lang. Ayan. Tapos, ito yung adjustan ng height niya. Ayan. Ito, itong bakal na to. Gusto mo siya ilapit o ano, baba. Ayan. Tapos, ito, ayan, nag-iisa lang yung, meron kasi dalawang variant nito, yung 750 watts, at saka itong 550. Pwede naman na itong 550 watts, kasi, kung ito nga ang ano natin, itong dynamo natin, nasa 2, ano lang eh, nasa 200 watts ba? 250 watts lang eh, oh. 1 ampere lang. Ito 2 ampere, 2.5 ampere times times volts. 20 volts. Oh, diba? Tapos lagay na natin. Meron siya kasamang washer. Ito, washer at saka nut. Washer at saka nut. Sabak na natin ang lupa. Bibili pa kasi ako ng isa para dun sa rigging. Ngayon, paabutin ko muna ng 1 month to kung maganda talaga yung ano niya, performance, tapos hindi siya mabilis masira. I-order pa ako ng isa, di ba? Para sigurado lang. Yung mga original na na Juki, kung binibigay na nilang motor, hindi na yung hindi na yung clutch motor. Binibigay na nila yung mga yung mga ganito na mga servo motor na. Ngayon napapanood ko, kinakalas pa nila yung ulo, tinataob yung makina. Hindi mo naman na kailangan gawin yan eh, kasi mas mabigat pa nga yung ulo eh. Kaysa dito sa may yung motor eh. Tinataob pa yung lamesa. Gagawin mo yun kung kung yung ikakabit mong motor, ikakabit mong motor yung, eto nga yung clutch. May mabigat yan, so kailangan talaga tataob mo yung clutch. Ngayon ko lang ito kung 70% yung mababawas, diba? Tapos gawin natin yung kanyang talit. Talit natin. Mamaya. Tapos may cover siya. Gawa rin sa plastic yung cover niya. Yan. Kung gusto niya naman, pwede niya naman ibalik yung bakal nito eh. Yung bakal na handle ng itong dynamo natin. Itong bakal na to, ito. Loko lang. Ito. Pwede niya yan isalpak to eh. Tanggalin niya lang tong motor, tapos ito yung gamitin niyo. Pwede din. Plug and play lang naman kasi yan eh. Ayan. Ayan, naikabit na natin. Ayan. Ngayon, ikpitan na lang natin itong adyasan para maikpitan na din yung ating yung ating belt. Kasi bababa mo yan ng ng ganyan para mahigpit yung belt. Sana lang talaga magtagal, no? Wala kasi nakalagay na ron kung gaano katagal ito tatagal. Tumagal siya ng 1 taon, o di ba? Pwede na kasi 3,000 eh.
3,000 pesos sa isang taon na inaano mo. Tapos yung sa isang taon, magkano yung matitipid mo? Ano, ingat-ingat lang yung mga mabibigat yung kamay dyan. Kasi gawa to sa plastic. Meron naman nabibili, gawa sa bakal yung ano. Pero plastic pa rin yung ano niya, yung controller niya. Gawa pa rin sa plastic. Ayun na guys, ano na natin. Lagay na natin, oh. Ha, ayos. Masyadong malakas. Pwede na yung 32 lang. Yan. Ito siguro represent ito ano 3,200 RPM. Yan. Diba? Ayos. Tapos lalagay na natin yung tali niya rito. Yan. Face mask ko. Tapos, isa pa nga pala sa kinagandahan nito, yung switch niya, meron siyang plug sa likod. Pwede tayo maglagay dyan ng ng ilaw. Yung saksakan natin ng ilaw. Try natin. Switch. Hintayin muna natin matapos ay umikot siya bago natin siya tatapangan. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Ano? Sobrang tahimik, oh. Ayan. Ayan, diba? Ayos, pare. Yan. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo. Tapos, update na lang natin kung after 1 month, anong mangyayari dito. Tapos, kung gusto nyo bumili na to, nasa ano lang yung ano, nasa description box lang yung link. Ano lang naman siya. Nasa 3.2, nasa 3.1, pero ano, kapag sa physical store ka bibili, nasa ano yan, nasa 4,000. Tapos yung 750 watts, 5,000 sa online. Sa physical store, nasa 6, ganun. Mas mahal kasi sa physical store kaysa sa online. Yan. Yan. Sana magtagal, no? Ayos. Kakabit ko na lang naman to, tapos okay na. Yan. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan yung video na. Bye-bye. Thank you for watching.